Magandang araw mga kababayan. Anong oras man sa inyo ngayon? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Meron akong ibabahagi sa inyo. Ang sinasabi ni Haring Solomon sa kanyang sulat sa 18:13 ng Kawikaan na ang kanyang pagkasabi ay ganito: ang sumasagot bago makinig ay kamangmangan at kahihiyan sa kanya. Ano naman ang halimbawa niyan sa realidad ng ating buhay? Yung sumasagot bago makinig, ibig sabihin niyan ay, sa madaling salita, hindi niya muna pinapatapos ang sagot o hindi niya inaalam ang buong kwento. Meron na kaagad siyang sagot o reaksyon. Anong halimbawa? Ganito. Halimbawa, may isang tsismoso o tsismosa na napadaan sa isang bahay. Narinig niya yung sinasabi ng nanay sa kanyang anak, "Anak, patayin mo na ikayan." Ay nung narinig ng tsismoso o tsismosa, agad-agad tumakbo na siya sa barangay at nagkalat na ng kasinungalingan o kaya sa social media, binigyan niya na agad ng kanyang sariling interpretasyon yung narinig niya. Na yun yung mag-ina, ayan, meron palang kinakatay o pinapatay. Hindi niya inalam kung ano ang ibig sabihin noon. Yung pala, ibig sabihin ng nanay, patayin mo na anak yung ilaw dahil tanghali na, magasto sa kuryente. Yun ang ibig sabihin pala. Itong tao na sumasagot agad bago makinig, kumbaga meron na agad siyang reaksyon o interpretasyon sa sarili niya na hindi pa niya pinapatapos ang buong kwento. Di nagkalat patuloy siya ng kasinungalingan. Ngayon, ano naman ang mangyayari? Kung ikaw naman ay nakikinig lang, tapos naniwala ka naman sa putol na impormasyon na ikinalat halimbawa sa barangay o sa social media, di lalabas putol din ang unawa mo. Bakit? Napakinggan mo lang, hindi buo Tapos itinawid lang sa'yo, naniwala ka naman. Kaya ang sabi ng Kawikaang Tagalog, ang naniniwala sa sabi-sabi ay walang bait sa sarili. Halimbawa, yung mga iba pang example ay ganito. Nakarinig lang siya ng usap-usapan, agad-agad ano ba ikayan? Hindi pa niya alam ang buong kwento, may reaksyon kaagad siya. Kaya nga sabi, kapag ang emosyon ay tumataas, nawawala ka na sa tamang rason. Kaya bago ka mag-react, alamin mo muna ang buong kwento para hindi ka malagay sa alanganin. At sa nagtatawid naman ng halimbawa putol na impormasyon, huwag ka naman agad maniniwala doon. Dahil halimbawa, nang uupat lang yon, tapos sumakay ka naman sa kanyang sinabi na salita na yung pala putol palang impormasyon, naniwala ka naman, ganun ba ang kanyang sinabi? Ganun, ba't naman niya sinabing ganun? Naniwala ka naman, nang uupat lang pala yon, hindi biktima ka rin. Ang sabi sa sulat ni Solomon, ang sumasagot bago makinig ay kamangmangan. Kaya mahahawa ka lang sa kamangmangan kapag ikaw naman ay pagkarinig mo kung sa Bisaya pa palak-palak ka rin o kumbaga nagpapanik ka rin, nagbibigay ka agad ng reaksyon, kaawa-awa ka. Dapat alamin mo muna ang buong kwento. So yun po ang magandang mensahe ng sinabi ni Haring Solomon sa kanyang sulat. Magandang araw.